Eto na, kasama na po natin sa linya ang Undersecretary for Local Government ng DILG, si Yusek Marlo Iringan. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga din po sa inyong lahat at lalo-lalo na sa ating mga nakikinig sa ating programa. Thank you for being with us today, sir. Tuloy ang trabaho ninyo, ano? Kahit na November 1 po ngayon. Salamat po sa pagpayag sa interview na ito. Unahin muna natin, sa kapakanan ng mga nakatutok sa atin ngayon. Ano ba ang role ng DILG pagkatapos nitong barangay at SK elections? Opo, ang DILG po ay siyang mag-recognize dito sa mga bagong halal na barangay at Sangguniang Kabataan election, officials. At pagkatapos po nitong election ay inilalatag na po natin yung ating mga training at capacity building interventions para sa ganun ay magampanan nila ng maayos yung kanilang mga responsibilidad. Ganun din po doon sa ating mga Sangguniang Kabataan officials ay nakikipag-ugnayan tayo sa National Youth Commission at saka sa Local Government Academy nang sa ganun ay maisagawa natin yung Sangguniang Kabataan mandatory training, na siyang requirement bago uupo yung mga bagong halal na mga SK officials. But more than that, ang isa po nating pinagtutuunan ng pansin ngayon ay maayos na turnover ng mga barangay properties, finances, and records dun sa mga bagong uupo na mga barangay officials at Sangguniang Kabataan officials. Meron pong inaalat na time ang DILG, kung gaano kahaba dapat ang magiging transition mula dun sa mga dating nakaupo papunta sa mga bagong uupo? Yung transition period na nandoon sa aming memorandum circular ay not more than 3 weeks. No? Ito ay parang adjustment period ng mga bagong upo ng mga barangay officials at saka SK officials. No? Nang sa ganun ay yun na nga, maisagawa yung maayos na turnover at makapag-submit sila ng mga requirements para mabigyan ng fidelity funds yung mga bagong upo na SK at saka punong barangays at saka SK chairman. At ganun din ay makapagpasa ng resolution yung mga sangguniang barangay na ma-authorize yung bagong halal na punong barangay to sign on behalf of the barangay, lalong-lalo na doon sa mga requirement ng mga bangko kung saan nakadeposito yung pondo ng mga barangays. Ang pinakamahirap po ba dyan, sir, yung pag-a-apply sa bangko o hindi naman po masyado? Yung nabanggit ninyo nga po. Ay, madali lang po yun kasi madali naman ma-i-comply yung mga requirements ng bangko. Ganun din yung pag-apply ng bonds. But it takes time. Kaya po binigyan natin sila ng transition period so that they can do all of these things. Kanina nabanggit nyo po, bukod dun sa transition, may training and capacity intervention na gagawin po kayo doon sa mga bagong uupo, hindi lang for barangay chairman at kagawad, maging sa mga SK officials natin. Ilang days po itong training and capacity intervention, and paano po ito? Face-to-face po ba yung training na gagawin na yan? Or dahil medyo high-tech na ngayon, via Zoom na rin po, sir? Unahin ko yung Sangguniang Kabataan na requirement kasi nakasad doon sa Republic Act 10742 o yung SK Reform Act na bago upo yung mga bagong halal na SK officials ay kailangan mag-undergo muna sila, mag-attend muna sila doon sa Sangguniang Kabataan mandatory training. Nakasaad doon sa batas na within 15 days dapat nakapag-training na sila. Kasi yung training na yon ay requirement din sa mga Sangguniang Kabataan chairman para makapag-participate doon sa federation elections ng Sangguniang Kabataan. So, nabanggit ko kanina, kasama namin ang National Youth Commission at ang Local Government Academy ng DILG na bumuo ng mga modules para sa SK mandatory training. Iba naman yung gaganapin na training or capacity building doon sa mga bagong halal na mga barangay officials. Ito yung tinatawag namin na BNEO, Barangay Newly Elected Officials Training. So ito ay gagawin natin mag-umpisa sa December hanggang sa first quarter ng 2024. Oo. Ganon din po ba yung sa mga chairman at kagawad? 15 days din po ba ito, sir? Hindi po. Yung mga chairman at kagawad, yung mga punong barangay at kagawad, ay once na-iproklama sila at nanumpa, ay pwede na silang manungkulan, pwede na silang mag-assume ng kanilang mga opisina. Ayun. Napunta naman po tayo. Iba po yung sa requirement ng Sangguniang Kabataan mandatory training kasi nakasad yun sa Republic Act 10472.
Oo. Sa ngayon po ba, meron po ba kayong barangay na tinututukan kung saan medyo sumasakit ang ulo ninyo dahil hindi po masyadong smooth ang nagiging transition? Sa mga panahon na merong nagpoprotesta, halimbawa na natalo, paano po ang gagawin ng DILG doon at ng COMELEC? Ayun pong may mga barangay na may mga kandidato na nagpoprotesta ay yan po ay sakop na ng Commission on Election. Pero doon sa mga barangay na may mga issue ng kanilang inventory ng barangay properties, finances, and records, yun po yung tinututukan natin. Alam niyo po, sa utos po ni Secretary Benhar Abalos, kami ay nagpalabas ng memorandum circular noong March 30, 2023 Mm. na inutusan ng lahat ng barangay na magsagawa ng inventaryo kasi nga gusto nating maprotektahan yung mga pag-aari ng barangay. At Mm. nang sa ganun, pagdating ng mga bagong halal na uupo, ay magkaroon ng proper turnover, no? So that para alam din nila kung ano yung mga pag-aari ng barangay na kanilang aalagaan o poprotektahan. So tayo ay nagagalak na more than 26,000 ng barangay sa buong Pilipinas ay nakapagsagawa ng inventory, no, nitong mga properties and finances and records. At yun nga po ang inaasahan natin na i-turn over ng mga dating nakaupo na mga barangay officials dun sa mga bagong halal na barangay officials. Kaya meron silang 3 weeks, no, na ayon dun sa memorandum circular na inilabas natin na maisagawa yung proper turnover. Bukod po dun sa memo circular na binabanggit ninyo, meron din pong pinasasubmit, no, na SOSE para dito sa mga bagong uupo? Opo, ay yung statement of contribution and expenses ay requirement yan ng Commission on Election. At ganun nga din po, nagbigay na kami ng guidance sa ating mga bagong halal na mga local officials na isumiti sa COMELEC yung SOSE within 30 days kasi yun yung sinasabi ng polisiya ng COMELEC. Dati kasi nagsasubmit din sila sa amin pero nakita namin na parang duplication yung pagsasubmit nila sa DILG. Kaya sa utos ni Secretary Abalos ay hindi na namin sila i-require, no, bago upo. Ang importante lang ay maibigay nila itong dokumentong ito doon sa Commission on Election. So sa inyo po, hindi na kailangan. Mas dapat nila masubmit yan sa COMELEC within 30 days. Yan po ang totoo. Oo. Totoo po yan. Mas ang tinututukan niyo po, Yusek, yung tungkol po dun sa inventory ng mga gamit sa barangay. Opo, kasi importante yun. At napansin kasi natin noong mga nakaraan na pag may mga bagong upo ng mga barangay officials ay hindi na i-turn over sa kanila ng maayos. Mm-mm. Kung ano yung mga dating pag-aari ng barangay katulad ng computer, ng mga kasangkapan, mayroon pa nga dyan mga baril. No? So in order to really protect the interest of the barangay ay ni-require natin itong proper inventory and turnover of barangay properties, finances, and records. Particularly yung records kasi importante yan. Oo. Kanina nabanggit niyo po more than 26,000 na ang nag-submit dito pong inventory na hinihingi ninyo. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-submit, meron po ba silang parang timeline kung hanggang kailan lamang nila ito pwedeng maisumite bago umupo yung mga bagong nanalo? Meron po silang, kasi yung transition period natin is 3 weeks. So within 3 weeks din po? hinihiling sa kanila ay gawin nila ito nang sa ganon magkaroon ng proper turnover, no, sa mga bagong upo ng barangay officials. Mm-mm. Ano po kadalasan, sir, ang nagiging problema ninyo sa mga transition natin from dun sa mga luma papunta dun sa mga newly elected barangay officials? Wala naman kaming masyadong problema, no. Yung pinapakiusap lang natin sa mga bagong halal, lalo na yung mga punong barangay, ay kung maaari ay huwag nilang basta-basta palitan yung kanilang mga appointive barangay officials. Ito po yung mga Wala namang mabigat treasurer, na- yan po ba yon? Yeah, treasurer, Oo. secretary, mga Oo. PHW, Oo. mga BNS, no? Oo. Kasi Kasi ang minsan, mga ito, parang meron sorry, Yusek. Parang ang nangyayari syempre kapag hindi nanalo yung dating nakaupo, kung ang treasurer ay siyang nag-appoint, ang nangyayari dun sa bagong uupo, pinapalitan po nila yon. So ang pakiusap nyo, wag po muna sana. Opo, kung wala namang valid reason or mabigat na dahilan. Kasi nga po, itong mga appointed barangay officials na ito ay may mga training na eh. At sanay na sila, alam na nila yung trabaho.
lalong-lalo na yung treasurer, lalong-lalo na yung secretary. At ngayon, kung basta-basta na lang papalitan, wala namang ibang dahilan, kundi natalo yung dating punong barangay, ay magkakaroon ng problema dahil yung bagong itatalaga ay may learning curve kasi yan eh. So kailangan aralin pa niya yung mga trabaho niya. Kaya sabi namin sa mga punong barangays ay tignan muna, ay i-analyze, i-assess kung kinakailangan ba talagang palitan ang mga appointed barangay officials na ito. Oo, pero iyan po ay suggestion nyo lamang, no? Di Opo. tayo sigurado kung sila nga po ay susunod diyan. Pinag-iisipan nyo na rin po bang ano yan, parang maglabas ng memo circular tungkol diyan na hindi muna dapat palitan itong mga barangay officials na ito para mas mabilis at smooth talaga ang transition? Naglabas na rin po kami ng memorandum circular na yan as early as July of this year. Meron na po kaming memorandum circular for the guidance of the newly elected officials. Gaano po katagal po pwedeng magsilbi pa itong halimbawa kung kapartido nung natalong kapitan, itong mga treasurer, secretary, mga gaano po sila katagal po pwede pang magserbisyo bago palitan ng bagong uupo na chairman? Ang recommendation nga natin, kung maaari, huwag nilang palitan eh. Sa ganun ay mapakinabagan yung galing at yung galing nila, yung pagiging eksperto nila sa trabaho dahil nga ang mga appointed barangay officials na ito ay nag-attend na ng maraming trainings na sa ganun ay mai-improve nila yung kanilang performance. Oo. So as long as the appointed barangay officials enjoy the trust and confidence of the punong barangay, ay yun po, ganun din katagal sila malulungkulan. Kasi trust issue Yun yan na nga kasi, oo. trust issue yung sinasabi nga din ni Yusek. Pero yung nga po ang inyong panawagan, ano ho ang kakaharapin ng sino man pong incumbent barangay official na hindi tutugon dito po sa inyong order na ito na yung transition period po dapat maayos? Meaning, yung hindi cooperative. Ito hong mga ayaw maglabas ng record, yung mga may itinatagong record, ano pong maaaring kaharapin po nila? Meron pong corresponding sanction na maaaring ipataw or mga kaso na pwedeng isampa sa mga opisyalis na ito na ayaw mag-comply, katulad na lang ng negligence at dereliction of duty. So yun po yung maaari nating ikaso sa kanila. Opo. So, sige po. So, sir, sa ngayon ho ba ay magkakaroon na ho kayo ng pag-inventaryo sa mga barangay na nandun na sa transition period na ito? At meron ba kayong record ho kung ilan ang incumbent na nanalo? Meron na ba kayong ganun? Sa ngayon po, wala pa kaming record, Ginoong Ted. Yan ay i-generate pa lang namin. At yan, makukuha din namin yan sa ating mga kasama sa Commission on Election. Okay, sige po. So sir, kailan po ang ABC election? Meron bang mandato rin yan sa batas? Kailan ho ba ang halalan para po naman sa ABC president sa bawat lokalidad at maging sa sanggunian? Sige po. Yung sa election ng mga liga ng mga barangay, nakasaad sa batas ay within 60 days from proclamation at the municipal and city level. Doon sa provincial level naman, within 60 days after the election in the city and municipal level. At saka doon sa National Liga, within 60 days after election at the provincial level. So may mga levels ng mga Liga Federations natin. Meron doon sa municipal city, meron doon sa provincial at sa National Liga. So 60 days, 60 days, 60 days. So doon naman po sa Sangguniang Kabataan, may mga federation elections din sila eh. Ang nakasaad po doon sa ating batas ay within 15 days ay kailangan magsagawa ng Liga Federation, SK Federation election sa municipality at city at within 15 days doon sa provincial level. So practically po, pagkatapos ng halalan, nagkaroon na po ng malawak ang proklamasyon, 30 days noon dapat yung Liga, president sa bawat lokalidad ay maghahalal. Ano po? Ganun po. Yun po nakalagay sa ating alituntunin. Opo, at doon po naman sa Sangguniang Kabataan, 15 days lang ang sinasabi ng batas.
Opo, kailan magkaroon na sila ng federation election. Okay, malinaw po yun. May pahabol na tanong po si Chacha. Last Go, na Chacha. lang po, question galing dito sa nakikinig po sa atin. Sabi pinapatanong daw, dun sa 3 weeks na transition na binabanggit nyo po, sino ang tutugon sa mga emergency sa mga barangay, especially dun sa mga natalo na areas? Ang tutugon na diyan ay yung mga bagong upo na mga barangay officials. Especially if they have been qualified, meaning they are proclaimed at sila ay nanumpa na rin. Nang sa ganun makaupo na sila sa kanilang posisyon. Ayun, Ayun, okay. malinaw. Sige po. So, Yusek, salamat na marami ha sa inyong pagtugon po sa aming tawag. Kahit na pista official, inistorbo ho namin kayo. Wala pong problema at aming pong kasiyahan na makasama kayo dito. Apo, sa ulitin po, Yusek, mabuhay po. Salamat na marami. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Si Yusek Marlon Iringan, ang Undersecretary for Local Government ng DILG. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.